Buong akala ni Shanika Claire perpekto ang kanyang bagong pamilya kasama ng lalaking pinakamamahal niya. Ngunit isang malaking ilusyon lamang pala ang lahat. Si Nathaniel David Del Prado ay may ibang mahal at ang 2 taon ng kanilang kasal ay isang palabas lamang upang makuha nito ang kanyang pamana mula sa abuelo. Nang matapos ang kontrata, walang pag-aalinlangan. Tinapo ni Nathaniel ang kanyang kasal upang tuparin ang pangako sa kanyang long-time girlfriend. Dahil walang laban at pilit tinaboy, pinirmahan ni Shanika ang mga papeles at tahimik na lumayo. Dala isang matinding lihim. Buntis siya sa kambal. 5 taon nang lumipas, sa maling pagtatagpo ng kanilang mga landas, pinalitan na ng pagsisisi at matinding selos ang dating malamig na puso ni Nathaniel. Nalaman niyang ang babaeng tinapon niya noon ay ang tayong babaeng gusto niyang makasamang muli at may 2 anak silang kailanman ay hindi niya nakasama. Ngunit huli na ang lahat. Hawak na ibang lalaki ang kamay ni Shanika at may bago na itong pamilyang nagpapasaya sa kanya. May pag-asa pa bang mabuo ang isang nasirang tahanan kung ang taong iniwan mo ay nakatagpo na ng tunay na pag-ibig sa piling ng iba? At paano kung ang tayong natitira na lamang para sa iyo ay ang habang buhay na pagdurusa ng sarili mong mga maling desisyon? Maraming kwento ang nagtuturo sa atin na kapag ang isang tao ay nagsisi at lumuhod, otomatiko itong nararapat patawarin at tanggapin muli na ang bawat pamilyang nasira kailangan mabuo sa dulo kahit gaano pa kalalim ang sugat na iniwan ng nakaraan. Ngunit ang kwentong ito ay para sa mga taong natutong maging matatag nang sila'y iwanan sa gitna ng dilim. Ang mga abot tanaw ng nakaraan ay hindi lamang kwento ng pagtataksil at matinding pagsisisi. Ito'y kwento tungkol sa kalagahan ng pagpapahalaga sa sarili, ang kapangyarihan ng pagbitaw at ang katotohanan ng may mga pagkakamali sa buhay na di kailanman mabubura ng simpleng patawad. Para sa mga nasaktan, ngunit piniling bumuo ng sariling kaligayahan, ang kwentong ito ay para sa inyo. Maglalakbay tayo kina Shanika, Nathaniel. Sana mag-iwan ang kwentong ito ng aral sa inyong mga puso. Malamig ang hangin na dumadampi sa salamin ng matayog na bintana sa ikalawang palapag ng mansyon ng mga Del Prado. Sa labas, unti-unting nalalamon ng madilim na kalangitan ang natitirang liwanag ng araw. Umuulan ng mahina at ang bawat patak ng tubig sa bubong parang musika ng isang malungkot na pagtatapos. Sa loob na napakalawak na dining hall, nakahanda ang isang masaganang hapunan. Ang mesa napapalamutian ng mga sariwang rosas, kumikislap na crystal glasses at mga paboritong lutuin na personal inihanda ni Shanika Claire. Ilang oras siyang nagtatrabaho sa kusina. Nagpatulong pa siya kay Manang Rosa para siguruduhing perpekto ang bawat lasa ng pagkain. Ngayong gabi, ang kanilang ikalawang anibersaryo ng kasal ni Nathaniel David Del Prado. Inayos ni Shanika ang kanyang simpleng eleganteng bestida, tumingin sa malaking salamin sa gilid ng silid at pilit ng ngumiti. Ang kanyang mga mata, bagamat makasang pagod, ay may kumikislap pa ring pag-asa. Sa loob ng 2 taon, ginawa niya ang lahat para maging isang mabuting asawa. Kahit malamig si Nathaniel, kahit palagi itong abala sa negosyo at madalas hindi siya kinakausap, pinatunayan ni Shanika ang kanyang katapatan. Umasa siya na sa bawat araw na pinaglilingkuran niya ito, unti-unti, matutunaw ang yelo sa puso ng lalaki. Iha, malamig na mga pagkain, mahinang sabi ni Manang Rosa habang lumalapit sa kanya. May bakas ng awa sa mga mata nito. Gusto mo bang ipainit ko munang uli? Pasensya na, baka naipit lang sa traffic si Sir Nathaniel. Ngumiti ng bagya sa Shanika at umiling. Salamat po, Manang Rosa. Maghihintay pa po ako ng kaunti. Tumawag po ang sekretary niya kanina at sinabi, papauwi na raw siya galing sa opisina. Nako, Shanika Claire, napakatsagamong bata. Bumuntong hininga ang matanda. Sana lang makita ng amo mo kung gaano ka kahalaga. Napakaswerte niya sa'yo, ngunit minsan napakabulag niya. Matututunan din niya akong mahalin, Manang. Bulong na Shanika sa sarili habang hinahawakan ng kanyang wedding ring. Kailangan ko lang maghintay. Ngunit ang pag-asang yon ay biglang nanginginig nang marinig ang tunog ng sasakyan na pumarada sa labas ng mansyon. Lumakas ang tibok ng dibdib ni Shanika. Mabilis siyang tumayo, inayos ang sarili at naglakad patungo sa may pintuan ng dining hall. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Nathaniel David Del Prado. Napakagwapo nito sa kanyang dark navy suit.
Ang kanyang matangkad na tindig, matalim na panga at malalim na mga mata ay sapat para panginigin ang sinumang tumingin sa kanya. Subalit sa likod ng kanyang perpektong itsura ay isang malamig at walang pakiramdam na aura. Walang bakas ng ngiti sa kanyang mukha, wala ni katiting ng init sa kanyang mga mata nang magtama ang kanilang paningin. Nathan, nakauwi ka na. Masayang bati ni Shanika habang lumalapit upang kunin ang suit jacket nito. Pinaghanda kita ng hapunan. Happy 2nd anniversary. Bago pa man maidikit ni Shanika ang kanyang kamay sa jacket ng lalaki, mabilis itinaas ni Tanyal ang kanyang kamay upang pigilan siya. Tumigil si Shanika sa ere. Huwag mo nang abalahin ang sarili mo, Shanika. Malamig at direktang sabi ni Nathaniel. Ang boses nito ay walang kaabang-abang na emosyon. Napatigil si Shanika, unti-unting ibinaba ang kanyang mga kamay. Pinaluto ko ang mga paborito mo. Baka gutom ka na? Hindi ako naparito para kumain. Putol ni Nathaniel sa kanya. Tumingin to sa paligid ng dining hall, sa mga kandila, sa mga rosas at sa mga pagkain inihanda ng babae. Sa halip na matuwa, isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa labi ng lalaki. Ano to? Isang palabas? Para saan pa lahat ng to? Nathan, anniversary natin ngayon. At ngayong gabi rin nagtatapos ang lahat? Panggugulat ni Nathaniel. Napatigil ang mundo ni Shanika, parang huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Anong ibig mong sabihin? Naglakad si Nathaniel patungo sa mahabang lamesa, kumuha ng isang makapal na brown envelope mula sa kanyang briefcase at walang awang tinapon to sa ibabaw ng mesa. Gitna mismo ng mga inihandang pagkain ni Shanika. Bumagsak ang folder at naisanggi ang isang baso ng alak na nagdulot ng pagkabuhos ng pulang likido sa puting tablecloth. Basahin mo, utos ni Nathaniel habang nakapamulsa, nakatitig sa kanya ng walang kaimbot-imbot na tingin. Nanginginig ang mga kamay ni Shanika habang lumalapit sa mesa. Inabot niya ang brown envelope at binuksan to. Sa itaas ng unang pahina, nakasulat sa malalaking titik ang mga salitang Petition for Declaration of Nullity of Marriage. Nawala ng kulay ang mukha ni Shanika. Nanginginig ang kanyang mga labi habang binabasa ang nilalaman ng papel. Nathan, ano to? Bakit? Natapos na ang 2 taon, Shanika? Malamig na pahayag ni Nathaniel. Nakalimutan mo na ba? 2 taon na nakasaad sa kasunduan namin ni abuelo. Nakiusap siya sa akin na pakasalan ka at manatiling kasal sa'yo sa loob ng 2 taon upang maibigay sa akin ang ganap na kontrol sa Del Prado Empire. Ginawa ko ang gusto niya. Pinalipas ko ang 2 taon na kasama ka sa iisang bubong. Tumingin si Nathaniel ng diretso sa mga mata ni Shanika, mga matang puno ngayon ng luha. Ngayong gabi, saktong 2 taon na, natupad ko na ang pangako ko kay abuelo. Hawak ko ng kumpanya at wala na siyang magagawa at wala na rin akong dahilan para manatili pa sa kasal na to. Ito ang katotohanang matagal nang kinatatakutan ni Shanika, ngunit pilit niyang tinapon sa likod ng kanyang isip sa loob ng 2 taon. Nang ipakilala siya ni Don Aurelio Del Prado kay Nathaniel 2 taon ang nakakaraan, alam niya, hindi siya gusto ng lalaki. Mabilis at biglaan ang lahat dahil sa utang na loob ng pamilya Castro sa mga Del Prado at sa kagustuhan ng matandang magkaroon ng isang matino at may magandang asal na asawa si Nathaniel, ginawa ng abuelong lahat para mapag-isa sila. Pumayag si Nathaniel sa isang kondisyon. Ibibigay ng abuelo ang buong pamamahala sa kumpanya pagkatapos ng 2 taong pagsasama bilang mag-asawa. Sa loob ng 2 taon yon, naging tapat na asawa si Shanika. Inalagaan niya si Nathaniel. Nagtiis siya sa malamig nitong pakikitungo sa mga gabing hindi ito umuwi at mga balitang nakikita niya sa mga dyaryo tungkol sa pakikipagkita nito sa ibang babae. Umasa si Shanika na ang kanyang pagmamahal at pagpapakasakit ay sapat na para baguhin ang damdamin ni Nathaniel. Ngunit nagkamali siya. Napakamali niya. Nathan, akala ko ba pumatak ang unang luha sa mga mata ni Shanika? Akala ko ba sa 2 taon nating magkasama, kahit kaunti may nararamdaman ka para sa akin? Araw-araw kitang pinaglingkuran, araw-araw kitang inintindi. Wala pa talagang halaga yun sa'yo? Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Nathaniel. Pakiramdam. Shanika, huwag kang maging tanga. Alam mo, mula pa nung unang araw na pumasok ka sa bahay na to, may ibang babae akong mahal. Si Chloe ang babaeng gusto kong makasama. Si Chloe ang pinangakuan ko ng kasal bago pa dumating ang abuelo ko at pilit kang ipinasok sa buhay ko.
Parang sinaksak ang puso ni Shanika sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng asawa. Ang 2 taon na kasama ka ay isang malaking sakripisyo para sa akin, patuloy ni Nathaniel. Walang awang dinidiin ang bawat salita. Gabi-gabi kong iniisip, kailan matatapos ang paghihirap na to? At ngayon malaya na ako? Nakanda ng mga papeles. Pumirma ka na lang para mabilis matapos ang lahat. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo at huwag mo na ring subukan na humingi ng kahit anong galing sa pamilya ko. Wala akong hinihinging pera o ari-arian sa'yo, Nathaniel. Sigaw ni Shanika sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ang gusto ko lamang ay ang pagmamahal mo. Pinigay ko ang buong puso ko sa'yo. Pinigay ko ang sarili ko. At yon ang pinakamalaking pagkakamali mo. Malamig na sagot ni Nathaniel habang tumalikod at naglalakad patungo sa hagdanan. Dahil kailanman hindi ko hinihingi ang puso mo, pumirma ka na lang sa mesa. Bukas na bukas din gusto ko makitang wala ka na sa bahay na to. Bawat takbang ni Nathaniel paakyat ng hagdan ay parang kulog na pumapatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Shanika. Naiwan siya sa gitna ng malamig at napakalawak na dining hall. Napaluhod si Shanika sa sahig, ang mga luha sa kanyang mga mata tuloy-tuloy na dumadaloy, pumapatak sa malamig na marmol. Ang mga rosas na inihanda niya ay tila nang hihinayang din sa kanyang kapalaran. Ang pulang alak na natapon sa puting tela ay parang dugo ng kanyang puso, patuloy na dumudugo. Lumapit si Manang Rosa habang umiiyak din, inalayan siyang tumayo. Iha, Shanika Claire, pumasok ka muna sa silid mo. Diyos ko, bakit nagkaganyan si Sir Nathaniel? Manang, umiiyak na bulong na Shanika habang nakakapit sa braso ng matanda. Wala pala talagang halagang lahat para sa kanya. Isang palabas lang pala ang 2 taon. Sa mga sandaling yon, habang nakaluhod sa malamig na sahig at umiyak sa bisig ng mayordoma, naramdaman ni Shanika ang isang matinding sakit sa kanyang tiyan. Isang kakaibang kirot na hindi lamang nagmula sa kanyang nadudurog na puso. Nagdilim ang kanyang paningin ng bahagya at napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi pa niya alam ng mga sandaling yon, ngunit sa gitna ng pinakamasakit na gabi ng kanyang buhay, may 2 maliliit na pusong nagsisimula ng tumibok sa loob ng kanyang katawan. Mga sanggol na magiging huling alaala niya mula sa lalaking hindi kailanman siya pinahalagahan. Naupo si Shanika sa gilid ng kama sa kanyang silid. Isang silid na sa loob ng 2 taon hindi kailanman pinasok ni Nathaniel ng may pagmamahal. Nakatitig siya sa mga papel na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga luha niya patuloy na pumapatak, nag-iiwan ng mga basang bukas ng dokumento na buwasak sa kanyang pangarap. Ito na ang katapusan ng kanyang pagiging Mrs. Del Prado. Ito na ang huling gabi ng kanyang panloloko sa sarili. Ang buong akala niya perpekto ang kanyang bagong pamilya at ang buhay na binuo niya kasama ng lalaking pinakamamahal niya. Ngunit mali pala ang lahat. Dahil may iba ng mahal si Nathaniel David Del Prado. At ang kasal nila isang palabas lamang para sa sarili nitong plano. At sa harap ng katotohanan to, walang ibang pagpipilian sa Shanika kundi bumitaw at magpadala sa agos ng sariling kapalaran. Naging napakahaba ng gabi para kay Shanika. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parabang patak ng dumi sa kanyang durog na puso. Di siya nakatulog kahit isang segundo. Nakaupo lang siya sa gilid ng kama habang nakatitig sa malamig na mga pader ng kwarto na naging kulungan ng kanyang mga pangarap sa loob ng 2 taon. Nang mag-uumagahan, unti-unting pumasok ang liwanag ng araw mula sa kortina. Hinarap na Shanika ang salamin. Ang mga mata niya ay mamula-mula at namumula sa labis na pag-iyak, habang ang kanyang balat tila nawalan ng buhay na kulay. Kinuha niya ang ballpen mula sa lamesa. Hawak ang nangangatog na kamay, nilagay niya ang kanyang lagla sa bawat pahina ng annulment papers. Shanika Claire Castro. Wala nang Del Prado at binura niya na ang apelidong ginusto niyang bitbitin habang buhay. Habang inaayos ang kanyang kakaunting gamit sa isang maleta, biglang naramdaman ni Shanika ang isang matinding pagkahido. Sumakit ang kanyang ulo at mabilis bumaliktad ang kanyang sikmura. Mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo at napaluhod sa harap ng inodoro upang sumuka. Walang halos lumabas sa kanyang tiyan dahil wala pa siyang kain mula kagabi. Puno ng pawis ang kanyang noon nang sumandal siya sa pader ng banyo, nanghihina at nanginginig. Pumasok si Manang Rosa sa silid nang marinig ang ingay. Iya, Diyos ko, Shanika, anong nangyayari sa'yo?
Alalang-alala na inalalayan ng matanda ang dalaga, patayo at pinaupo sa kama. Manang, nahihilo lang po ako. Baka po sa puyat at stress lang to. Mahinang taguan ni Shanika habang hinahawakan ng kanyang ulo. Di magandang kulay mo, iha. Magpatid ka sa ospital bago ka umalis. Huwag mong pabayaan ang kalusugan mo. Pagsasama mo ng matanda habang umiiyak. Tumingin si Shanika sa mga maleta niya. Ayaw niya lang manatili pa roon kahit isang minuto dahil ayaw niya lang makita pa si Nathaniel. Ngunit ramdam niyang matinding panghihina ng kanyang katawan. Tumango siya. Sige po, Manang. Magpapacheck up muli ako sa klinika bago ko tuluyang umalis. Pagkababa ni Shanika sa malaking hagdanan, dala ang kanyang maliit na maleta. Naabutan niya si Nathaniel sa living room. Nakatayo to habang umiinom ng kape. Mukhang handa nang pumasok sa kumpanya. Kasama nito si Chloe, ang babaeng matagal nitong inilihim, ngunit ngayon hayag na hayag nang nakakapit sa braso ng kanyang asawa. Si Chloe nakangiti ng may pagmamay-ari, nakatingin kay Shanika ng may halong panlilibak at tagumpay. Nakaayos ka na pala. Malamig na wika ni Nathaniel habang dinitikit ang tasa sa kanyang mga labi. Iniwan mo ba ang mga papel sa mesa? Nasa ibabaw na ng mesa, Nathan. Lahat piniramahan ko na. Seryosong sagot na Shanika. Pinipilit wag manginig ang boses. Nilapag ni Nathaniel ang tasa at tumingin sa maleta ni Shanika. Wala ka bang kinuhang hindi sayo? Alam mo, hindi ko gustong may nawawala sa bahay na to. Masakit. Napakasakit ng paratang, ngunit pinigilan ni Shanika ang sariling magpakita ng pagkabagabag sa harap ng dalawa. Wala akong kinuhang hindi sa akin, Nathaniel. Ang tanging dinala ko lang ay mga gamit na dala ko nung pumasok ako sa bahay na to. Ang natatanging bagay na iniwan mo sa akin ay ang sakit at yun ang di ko kailanman hihilinging ulitin. Formal at matatag na pahayag ni Shanika. Bahagyang nagulat si Nathaniel sa naging sagot ng babae. Sa loob ng 2 taon, nakilala niya si Shanika bilang isang tahimik, matulungin at laging sumusunod sa asawa. Hindi niya inaasahang titingin to ng diretsyo sa kanyang mga mata nang walang takot at walang pagmamakaawa. Well, mabuti kung ganun, singit ni Chloe habang mas lalong siniksik ang sarili sa braso ni Nathaniel. Salamat sa 2 taong pag-aalaga sa bahay ng fiancé ko, Shanika. Kami nang bahala rito mula ngayon. Tumingin si Shanika kay Chloe pagkatapos muling tinuon ang tingin kay Nathaniel. Sana maging masaya ka sa naging desisyon mo, Nathaniel. Malaya ka na. Tumalikod na si Shanika at tuloy-tuloy na naglakad papalabas ng pinto. Di na siya lumingon pa kahit kailan. Sa bawat hakbang niya palayo sa mansyon ng mga Del Prado, nararamdaman ang pagputol ng huling taling nag-uugnay sa kanya at sa lalaking pinakamamahal niya. Pagkaalis sa mansyon, dumiretso si Shanika sa isang pribadong ospital para magpa-check up dahil hindi pa rin mawala ang kanyang pagkahilo at pagduduwal. Pagkatapos ng ilang seri ng blood test at ultrasound, pinapasok siya ng doktor sa loob ng consultation room. Mrs. Del Prado. Miss Castro. Nakangiting body ng doktora habang nakatitig sa mga resulta ng test. Mabuti na lang at naisipan mong magpa-check up ka agad. May masama po bang nangyari sa akin, Doc? Akala ko po dulot lang to ng matinding stress. Kaba ang tanong ni Shanika. Stress can affect your body, yes. But that's not the main reason for your nausea and dizziness. Kumiti ang doktor habang inililipat ng monitor ng ultrasound patungo sa kinaroroonan ni Shanika. Tingnan mo to. May 2 maliliit na bilog ang kumikisap sa screen. Congratulations, Miss Castro. You're 8 weeks pregnant at hindi lang isa, 2 ang heartbeat na naririnig natin. You are carrying twins. Napatigil ang mundo ni Shanika. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang ang mga luha na akala niya'y ubos na ay muling pumatak sa kanyang mga pisngi. Buntis ako. Kambal. Sa loob ng 2 taon, nanalangin siya na magkaroon sila ng anak ni Nathaniel upang mabuo ang kanilang pamilya. At ngayong dumating ang biyaya kung kailan natapos ng lahat at pinalayas na siya ng lalaki. Nasaan po ang ama? Maingat na tanong ng doktor nang mapansin ang labis na pag-iyak ng pasyente. Pinalitan ni Shanika ang luha ng isang matatag na ngiti. Hinawakan ng mahigpit ang kanyang tiyan. Wala na po ang ama nila, Dok. Bulong ni Shanika. Ako lang magiging magulang ng mga anak ko. Narealize ni Shanika ang lahat. Nakafocus lang si Nathaniel kay Chloe at sa kanyang sariling kalayaan kaya't kailanman hindi nito napansin ang pagbabago sa kanyang katawan nitong mga nakaraang linggo.
Hindi na kailanman malalaman ni Nathaniel ang tungkol sa mga sanggol na ito. Hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang mga anak sa isang ama na walang pagmamahal at ituturing lamang silang isang pabigat. Nang araw ding yon, gamit ang natitirang ipon at tulong na isang matalik na kaibigan sa ibang bansa, bumili si Shanika ng one-way ticket patungong Canada. Habang nakatitig sa bintana ng eroplano na unti-unting lumalayo sa lupain ng Pilipinas, nalagay ni Shanika ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Magiging maayos din ang lahat, mga anak, bulong niya sa sarili habang pumapatak ang huling luha sa kanyang nakaraan. Mula ngayon, kayo na lang ang mundo ko. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Sa Maynila, naging laman ng mga pabalat ng magazine at balita sa lipunan ang muling pag-iisang dibdib ni Nathaniel David Del Prado at Chloe Reyes. Ang kasal na matagal nang pinangarap ni Nathaniel sa wakas, nagkatotoo na? Isang grandiosong kasal sa isang sikat na katedral ang ginanap na sinunda ng isang marangyang reception sa pinakamagandang hotel ng lungsod. Naroon lahat ng malalaking tao sa mundo ng negosyo, politika at mataas na lipunan. Sa mata ng publiko, ito ang perpektong pagtatapos na isang kwento ng tunay na pag-ibig, ang lalaking naghihintay at ang babaeng kanyang pinipiling makasama. Ngunit sa likod ng mga kumikislap na ilaw ng mga kamera at masayang ngiti ng mga besita, nakatagong isang malamig na katotohanan. Sa loob ng bridal suite, bago ang resepsyon, nakatayo si Nathaniel habang nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Hawak niya isang baso ng whiskey. Sa halip na matinding kagalakan o kaginhawaan ang maramdaman, ngayong malaya na siya at kasal na sa babaeng sinasabi niyang mahal niya, isang di maipaliwanag na kabatiran at kabigatan ang nakadagad sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto, pumasok si Chloe, nakasuot ng kanyang mamahaling wedding gown na pinalamutian ng mamahaling kristal. Nakangiti ito ng malapad habang lumalapit sa kanya, yumayakap sa kanyang bewang mula sa likod. Sa wakas, Nathan, Mrs. Del Prado na ako, malambing na bulong ni Chloe habang sinisiksik ang muka sa likod ng lalaki. Naisakituparan din natin ang lahat, wala nang makakahadlang pa sa atin. Bahagyang natigilan si Nathaniel. Kaminahon ng kanyang paghinga, ngunit hindi siya lumilingon. Sa hindi malamang dahilan nang marinig niya ang salitang Mrs. Del Prado mula sa bibig ni Chloe, biglang sumagi sa kanyang isip ang mukha ng ibang babae, si Shanika Claire. Nang si Shanika ang tinatawag na Mrs. Del Prado, kailanman hindi ito nagmayabang. Hindi ito naghanap ng grandiosong kasal, hindi humingi ng mga mamahaling alahas, at hindi kailanman inisip ang posisyon o ang pera. Ang tayong ginawa nito sa loob ng 2 taon ay alagaan siya. Ipagluto siya ng hapunan kahit gabing-gabi na at hintayin siya sa sala kahit alam nitong malamig ang magiging pagtanggap niya rito. Nathan, may problema ba? Tanong ni Chloe nang mapansing hindi sumasagot ang lalaki. Humarap to sa kanya, hinawakan ng kanyang mukha. Bakit tila napakalayo ng isip mo? Ngayong araw ang kasal natin? Bahagyang kumala si Nathaniel mula sa hawak ni Chloe. Pagod lang ako, Chloe. Masyadong maraming asikaso sa kumpanya nitong mga nakarang linggo. Nako, ang kumpanya na naman. Medyo nakalabing wika ni Chloe bagaman mabilis ding pinalitan ng ngiti. Pwede bang kalimutan mo muna ang negosyo ngayong gabi? Pagkatapos ng reception, kailangan natin pag-usapan ang tungkol sa mga shares na inilipat mo sa pangalan ko at yung penthouse na pinangako mo sa akin sa Paris. Napatingin si Nathaniel kay Chloe. May biglang gumuhit na kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Nitong nakaraang buwan mula nang umalis si Shanika at pumasok si Chloe sa kanyang buhay ng tuluyan, napansin ni Nathaniel ang hindi matapos-tapos na kahilingan ng dalaga. Mga luxury cars, shares sa kumpanya at walang katapusang shopping sprees. Noong una, iniisip ni Nathaniel na natural lamang to dahil gusto niyang ibigay ang pinakamabuti sa babaeng pangarap niya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw at unti-unting nagiging malinaw ang kaibahan, si Shanika nakatira sa kanyang mansyon, ngunit wala man lang hinihinging kapalit, kahit isang mamahaling gamit. Kahit nung araw na pinirmahan nito ang annulment papers, wala itong hiningi ni isang sentimo mula sa kanya. Wala akong hinihinging pera o ari-arian sa iyo, Nathaniel. Ang gusto ko lamang ay ang pagmamahal mo. Naalala ni Nathaniel ang mga huling salita ni Shanika ng gabing yon. Ang boses nito ay basag sa pag-iyak, ang mga matang puno ng matinding sakit. Mabilis na umiling si Nathaniel upang alisin ang alaala ng kanyang dating asawa sa kanyang isip.
Hindi. Pilit niyang pangangatwiran sa sarili. Ginawa ko ang tama. Si Chloe ang mahal ko. Sa Shanika, isang obligasyon lamang na kailangan matapos. Samantala, sa isang maliit ngunit tahimik na bayan sa Ontario, Canada, nakatayo si Shanika sa gilid ng bintana ng kanyang apartment. Malamig ang hangin sa labas habang unti-unting pumapatak ang niebe. Ngunit sa loob ng kwarto napakainit at puno ng pagmamahal. Nakahiga sa malaking kama ang dalawang maliliit na sanggol na 3 buwan na ngayong gulang, sina Kobe Nathaniel at Clara Daniel. Ang mga baby may malalaking itim na mata, matutulis na ilong at buhok na hawig ng sa kanilang ama. Sa tuwing tinititigan ni Shanika ang mukha ng kambal, hindi niya maiwasang makita si Nathaniel sa kanila. Ngunit sa halip na sakit, ang nakikita niya ngayon ay lakas at pag-asa. Gising na pala ang mga angels ko. Pumasok sa kwarto si Liam, dala ang 2 bote ng gatas. Si Liam ay isang Filipino-Canadian doctor at matalik na kaibigan ng pamilya Castro. Siya ang naging pangunahing sandigan at tumulong kay Shanika mula nang dumating siya sa Canada na walang kakilala at nahihirapan sa kanyang pagbubuntis. Si Liam ang nakasama ni Shanika sa delivery room, ang umawak sa kamay niya ng mga oras na halos mawalan na siya ng lakas at ang tumayong ama-amahan ng kambal mula nang isilang ang mga to. Salamat, Liam. Nakangiting wika ni Shanika habang kukunin ng isang bote. Ako narito kay Kobe, ikaw na kay Clara. Masayang alok ni Liam habang maingat na inuupuan ng tabi ng higaan at binubuhat ang sanggol. Tinitigan na Shanika si Liam habang buong tiyagang pinapadede nito si Kobe. May mga salitang naiisip ni Shanika kung gaano kalaki ang utang na loob niya sa lalaking to. Kailanman, hindi siya pinabayaan ni Liam. Tinulungan siya nito makahanap ng trabaho bilang isang online graphic designer. Inaalagaan siya noong mga panahong depressed siya at ipinaramdam sa kanya araw-araw na mahalaga siya. May iniisip ka na naman ba, Shanika? Mahinang tanong ni Liam habang nakatitig sa kanya. Napabuntong hininga sa Shanika at umiling. Iniisip ko lang kung paano ko mababayaran lahat ng kabutihan mo sa amin ng kambal, Liam. Kung wala ka, baka hindi ko kayanin mag-isa rito. Bumaba ang tingin ni Liam sa mga mata ni Shanika, puno ng lambing at katapatan. Hindi mo ako kailangan bayaran ng kahit ano, Shanika. Ginagawa ko ito dahil gusto ko. At alam mo naman kung anong tunay kong nararamdaman para sa'yo, hindi ba? Napatigil sa Shanika. Alam niya, mula pa nung unang buwan ng kanyang pananatili sa Canada, hindi nilihim ni Liam ang pagtingin nito sa kanya. Ngunit alam din ni Liam na sariwa pa ang sugat sa puso ni Shanika at hindi pa to handang magbukas muli ng pinto para sa pag-ibig. Liam, mahinang sambit ni Shanika. Huwag kang mag-alala, hindi kita minamadali. Mabilis na pawi ni Liam sa katahimikan habang umingiti ng matamis. Maghihintay ako hanggang sa maging handa ka na uli. Ang mahalaga sa akin ngayon, masaya ka, ligtas ka at kasama ko kayo ng kambal. Napangiti si Shanika at tumango sa tabi ng mga anak at sa piling na isang lalaking tulad ni Liam na nagpapakita ng tunay na pagpapahalaga sa kanya. Unti-unting nabuo ang sirang puso ni Shanika. Nakalimutan niya ang buhay sa Maynila. Nakalimutan niya na ang luhang niluha niya sa mansyon ng mga Del Prado. Para sa kanya, patay na ang nakaraan. Ngunit sa Maynila, habang nakatayo si Nathaniel sa gitna ng kanyang marangyang kasal, kasama si Chloe, may isang matinding kawalan sa kanyang dibdib na hindi kayang punanan kahit anong dami ng salapi, kapangyarihan o kahit bagong asawa. At hindi niya alam ang kawalang iyon ay ang bakas na inintindi at iniwan ng babaeng hindi man lang niya pinansin nung nasa tabi pa niya ito. 5 taon ang mabilis na lumipas. Sa loob ng 5 taong yon, tuluyang nagbagong ikot ng mundo para sa lahat. Sa Toronto, Canada, hindi na ang laging lumuluha at walang kumpiyansang si Shanika Claire ang makikita ng sinuman. Isa na siyang matagumpay, independent at kilalang senior creative director sa isang sikat na international marketing firm. Mas lalo siyang gumanda, nagkaroon ng angking lakas ng loob at nag-uumapaw ang karisma. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking kagalakan ni Shanika ay ang kanyang 5 taong gulang na kambal, sina Kobe at Clara.
Si Kobe lumaking napakatalino, protektibo sa kanyang ina at kapatid at may pagkaseryoso. Habang si Clara napakasaya, madaldal at malambing sa lahat. Parehong nakuha ng kambal ang perpektong feature si Nathaniel. Ang matangos na ilong, makapal na pilik mata at malalalim na mata. Ngunit ang puso at ngiti ng mga ito'y walang alinlangan na kay Shanika. Habang lumalaki ang kambal, lalong naging malapit si Liam sa kanila. Si Liam ang tumayong pader, tagapagtanggol at ama ng mga bata. Sa katunayan, kasalukuyan na silang nasa isang formal na relasyon ni Shanika matapos ang 3 taong buong tiyagang paghihintay at pagpapatunay ng lalaki na tapat ang kanyang pagmamahal. Isang araw, dahil sa malaking expansion project ng kumpanya ni Shanika sa Asia, kinailangan niyang bumalik sa Pilipinas kasama ng kambal at si Liam na nag-file dining leave mula sa ospital upang samahan sila. "Mommy, is this the Philippines?" Tanong ni Clara, hawak ang kamay ni Shanika habang naglalakad sila palabas ng Ninoy Aquino International Airport. "Yes, baby. This is where mommy grew up." Nakangiting sagot ni Shanika habang inaayos ang hair clip ng anak. "It's warm here, Uncle Liam," masayang sabi ni Kobe habang nakakapit sa kamay ni Liam. "It is, buddy. That's why we got to eat a lot of ice cream later," tawa ni Liam habang kumikindat sa bata. Habang naglalakad ang apat patungo sa nakaparadang van ng hotel, walang kamalay-malay si Shanika na sa kabilang bahagi ng VIP terminal ng airport, nandun din ang isang pamilyar na lalaki. Nakatayo si Nathaniel David Del Prado sa harap ng kanyang luxury SUV. Meron siyang sinalubong na foreign investor mula sa Singapore. Sa nakalipas na 5 taon, lalong lumago ang Del Prado Empire, ngunit ang personal na buhay ni Nathaniel unti-unti nagkapasira-sira. Ang kasal nila ni Chloe ay naging isang impyerno ng walang katapusang pag-aaway tungkol sa pera, pansin at reputasyon. Nalaman din ni Nathaniel sa paglipas ng panahon na si Chloe ay napaka-materialistic at walang pakialam sa kanya, kundi sa kanyang apelido at kayamanan lamang. Walang araw na hindi pinagsisisihan ni Nathaniel ang kanyang naging desisyon 5 taon nang nakakaraan. Gabi-gabi tuwing umuwi sa malamig at tahimik niyang kwarto, ang mukha ni Shanika at ang mga ginagawa nitong sakripisyo para sa kanya ang laging dumadalaw sa kanyang isip. Hindi nakikipag-usap sa kanyang assistant, biglang may nahagip ang mga mata ni Nathaniel sa hindi kalayuan. Isang matangkad at napakagandang babae, nakasuot ng eleganteng white pantsuit at sunglasses. Ang lakad nito puno ng kumpiyansa. Napatigil si Nathaniel, nanliit ang kanyang mga mata. Mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. "Shanika?" Inalis niya ang kanyang sunglasses upang siguraduhin kung tama bang nakikita niya. Hindi siya pa pwedeng magkamali. Ang tindig na yon, ang bagsak ng buhok at ang anggulo ng mukha, si Shanika yon. Ngunit bago pa man makahakbang si Nathaniel patungo sa kinaroroonan ng babae, napatigil siya sa kanyang kinalalagyan. May isang matangkad at gwapong lalaki ang lumapit kay Shanika. Inakbayan ng lalaki si Shanika sa bewang at matamis naman ngumiti si Shanika dito. Isang ngiting puno ng genuine na kaligayahan at kapayapaan. Isang ngiti na kailanman hindi niya nakita kay Shanika noong sila pa ang magkasama. At hindi lang yon, may 2 maliliit na bata, isang lalaki at isang babae ang tumatakbo sa paligid nila. Yumuko ang lalaki at binuhat ang batang babae habang hinawakan naman ni Shanika ang kamay ng batang lalaki. Para silang isang perpektong pamilya. Parang pinalo ng malaking martilyo ang dibdib ni Nathaniel. Bakit bigla nagkaroon ng matinding kirot at parinibugho sa kanyang puso? Bakit parang gusto niyang tumakbo doon, itulak ang lalaki at bawiin si Shanika? Sinong lalaking yon at kaninong mga anak ang hawak nila? "Sir Nathaniel, ready na po ang sasakyan?" Tawag ng kanyang assistant. Ngunit hindi sumagot si Nathaniel. Nakatitig siya sa van na kinasasakyan ni Shanika habang unti-unti itong umaalis. Hawak ng mahigpit ang kanyang fist, nanginginig sa galit at selos at hindi maipaliwanag na pagsisisi. The woman he rejected 5 years ago is now the only woman he wanted to be with his wife again. At hawak na ng ibang lalaki ang kamay nito. Di nakatulog si Nathaniel buong magdamag. Ang imahe ni Shanika na mas lalong gumanda, puno ng kumpiyansa at hawak ang kamay ng ibang lalaki ay parang paulit-ulit na pelikula sa kanyang isip. Ang matinding selos at kirot na naramdaman niya sa airport, hindi niya maipaliwanag.
Kinaumagahan, kaagad niyang pinatawag ang pinagkakatiwalaang private investigator at assistant na si Sec Mark sa kanyang opisina sa Del Prado Empire. I want everything about her, Mark. Malamig ngunit may pagmamadaling utos ni Nathaniel habang nakatitig sa bintana ng kanyang executive suite. Sinong lalaking kasama niya? Ano ang kinalaman nila sa isa't isa? At ang mga batang yon, gusto kong malaman lahat ng detalye sa loob ng 24 na oras. Inilapag ni Mark ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Hindi mo na kailangan maghintay ng matagal, boss. Mula nung makita mo sila sa airport kahapon, agad ko nang pinare-repaso ang profile ni Miss Shanika Claire Castro. Mabilis sumarap si Nathaniel at kinuha ang folder. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ito. Mula nang umalis siya sa Pilipinas, 5 taon ang nakakaraan. Nanirahan siya sa Toronto, Canada. Paliwanag ni Mark habang nagbabasa sa kanyang tablet. Nakatapos siya ng panibagong degree sa graphic design at mabilis umangat ang karera. Siya ngayon ang senior creative designer ng Vanguard International. Ang kumpanyang katawang natin sa darating na Grand Business Summit bukas. Natigilan si Nathaniel. Bukas? Makikita ko siya ulit bukas sa summit? At ang lalaki, tanong ni Nathaniel, bahagyang nag-iba ang tono ng boses dahil sa pilit na tinatagong selos. Si Dr. Liam Monteverde, isang kilalang Filipino-Canadian pediatrician at matagal ng kaibigan ng pamilya Castro, sagot ni Mark. Sila na ngayon ang magkasama, sila rin ang nagpapalaki sa 2 bata, sina Chloe at Clara. Kumunot ang noo ni Nathaniel. Tinitigan niya ang mga larawan ng 2 bata sa folder. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. May kakaibang pitik doon na habang pinagmamasdan ang mukha ng mga bata. Ang hugis ng mukha ng batang lalaki, ang matangos na ilong ng batang babae at ang pamilyar na hugis ng kanilang mga mata. Ilang taon na mga bata, Mark? Bumaba ang boses ni Nathaniel, puno ng kaba. 5 taon na po sila, boss? Kaswal na sagot ni Mark. Kambal sila. Sinilang sila 7 buwan matapos ang legal na paghihiwalay ninyo ni Miss Shanika. Parang huminto ang ikot ng mundo para kay Nathaniel. Napatitig siya sa mga dokumento. Sinilang 7 buwan matapos kaming nagkahiwalay? Mabilis na nagmula sa kanyang isip ang timeline. Bago formal na napirmahan ng annulment, 2 taon silang nanirahan sa iisang bubong. At sa mga huling buwan ng kanilang pagsasama, may ilang beses na may nangyari sa kanila. Nanginig ang mga kamay ni Nathaniel. Mark, paano naging 5 taon na sila? Sigurado ka ba sa birth certificate ng mga batang ito? Opo, boss. Sinilang sila sa Toronto General Hospital. Walang nakalagay na pangalan ng ama sa kanilang birth certificate. Tanging si Shanika Claire Castro lamang ang nakarehistro bilang magulang. Napalahod halos si Nathaniel sa kanyang upuan. Ang mga luhang matagal nang di lumalabas sa kanyang mga mata, biglang nangingilid. Buntis siya nung umalis siya. Buntis siya sa kambal nung tinapon ko siya palabas ng buhay ko. Bumalik sa kanyang alaala ang huling gabi nila sa mansyon. Naalala niya kung paano nagiging namumutla si Shanika, kung paano to humahawak sa kanyang tiyan habang umiiyak sa sahig. Naalala niya kung paano niyang tinulak ang babae patungo sa annulment habang nakafocus lamang siya kay Chloe at sa kanyang sariling kagustuhan. Diyos ko! Natakip ni Nathaniel ang 2 kamay sa kanyang muka habang pumapatak ang matinding luha ng pagsisisi. Naging ama ko. May mga anak ako kay Shanika? Nalilito na napatingin si Mark sa kanyang boss. Boss, ibig niyo po bang sabihin? Ang kambal. Mga anak ko sila, Mark? Sigaw ni Nathaniel sa gitna ng kanyang hagulgol. Akin ang mga batang yon at tinayaan kong umalis ang asawa kong may dalang mga anak ko nang dahil sa sarili kong kabulagan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Nathaniel ang tunay at matinding pagkabawa sa kanyang pagkatao. Ang mga anak na dapat sana'y inaalagaan niya, tinataguyod at minahal mula sa unang araw ng kanilang pagsilang ay lumaki sa piling ng ibang lalaki. Si Liam ang tumayong ama para sa kanila dahil tinanggihan niya ang kanilang ina. Nakatayo si Nathaniel sa gitna ng kanyang opisina.
Hawak ang larawan ni Kobe at Clara, ang galit at selos sa kanyang puso na palitan na isang napakalaking misyon. Gagawa siya ng paraan, babawiin niya ang kanyang mga anak at higit sa lahat, gagawin niya lahat upang muling mabawi ang puso ng babaeng pinakawalan niya kahit na may iba nang nagpapasaya dito. Ginanap ang Grand Business Summit sa pinakamalaking convention hall sa Bonifacio Global City. Puno ang paligid ng mga mamamahayag, negosyante at mga kilalang personalidad sa larangan ng international na kalakalan. Sa gitna ng karamihan nakatayo si Nathaniel habang nakasuot ng isang dark charcoal tailored suit. Bagamat formal at kagalang-galang kanyang kaanyuan ang kanyang mga mata, walang patid sa paghahanap sa iisang tao lamang. At hindi nagtagal nakita niya ito. Pumasok si Shanika sa hall kasama ang delegasyon ng Vanguard International. Nakasuot siya ng isang perpektong emerald green dress na lalong nagpalitaw sa kanyang maputing balat at eleganteng tindig. Wala na ang dating Shanika na laging nakatungo at takot magsalita. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang makapangyarihang ekotibo na agad na agaw ang pansin ng lahat ng tao sa silid. Ngunit ang mas lalo pang nagpasiklab sa dibdib ni Nathaniel ay ang lalaking nakatayo sa tabi ni Shanika, si Dr. Liam Monteverde. Inalalayan nito si Shanika sa bewang habang nakikipag-usap sa ilang investors. At sa tuwing titingin si Shanika kay Liam, may matamis at payapa itong ngiti. Hindi na nakapagpigil si Nathaniel. Naglakad siya patungo sa kinaroroonan ng dalawa. Hawak ka isang baso ng champagne, pilit pinapakalma ang nanginginig niyang kalamnan dahil sa matinding selos at kaba. Good evening, Miss Castro. Malamig, ngunit may matinding lalim ang boses na wika ni Nathaniel nang makalapit siya. Napatigil sa Shanika sa pakikipag-usap. Unti-unti siyang humarap kay Nathaniel. Sa loob na 5 taon, pilit niyang pinaghahandaan ang sandaling ito, ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, bahagyang tumigil ang tibok at ikot ng kanyang mundo. Subalit mabilis din bumalik ang kanyang malamig na panlabas na kaanyuan. Mr. Del Prado, formal at walang emosyon na bati ni Shanika. I did not expect the CEO of Del Prado Empire to personally greet us. Tinitigan ni Nathaniel ang mukha ni Shanika. Bawat detalye, ang mga labi na dating humahalik sa kanya, ang mga batang dating puno ng pagmamahal ay tila isang masakit na paalala ng kanyang mga maling desisyon. Gusto lang kitang batiin sa pagbabalik mo sa Pilipinas, Shanika. Mahinang sambit ni Nathaniel. Dinidiin ang pagbanggit sa kanyang pangalan. Gumawa na isang hakbang si Liam patungo sa harap ni Shanika. Manayan na tinatago ang kasintahan sa kanyang likod habang nilalahad ang kamay kay Nathaniel. Dr. Liam Monteverde, I believe you are the chairman of the host company, Mr. Delfrado. Tumingin si Nathaniel sa naglalakad na kamay ni Liam bago tumingin sa mga mata ng doktor. Ang init ng galit at selos sa kanyang puso halos hindi na maikubli. Tinanggap niya ang kamay nito ng may matigas na hawak. Dr. Monteverde, I've heard a lot about you. Makahulugang wika ni Nathaniel. Lalo na tungkol sa pag-aalaga mo sa pamilya ni Shanika. Naramdaman ni Shanika ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Mabilis siyang humawak sa braso ni Liam at tumingin ng diretso kay Nathaniel. Liam is not just caring for us, Nathaniel. He is my partner. He is the man who stayed when everyone else turned their back on me. Parang sinaksak ng kutsilyo ang puso ni Nathaniel sa narinig. Bawat salita ni Shanika may kasamang matinding katotohanan na hindi niya maipagkakaila. Shanika, can we talk privately? Pakiusap ni Nathaniel. Nawawala ang formalidad at lumilitaw matinding pagsusumamo sa kanyang boses. Please, kahit 5 minuto lamang. Tumingin si Shanika kay Liam at tumungo ang doktor bilang tanda ng tiwala. Umalis muna si Liam upang bigyan sila ng espasyo. Nang maiwan silang dalawa sa isang medyo tahimik na sulok ng balcony, humarap si Shanika kay Nathaniel habang nakakrus ang mga braso. Ano pa ang gusto mong pag-usapan, Mr. Del Prado? Natapos na ang kontrata natin 5 taon ang nakakaraan. Ang alam ko, may sarili ka ng pamilya at buhay kasama si Chloe. I don't care about Chloe. Mabilis ang sigaw ni Nathaniel, bagaman na pinababa rin agad ang boses.
Shanika, nagkamali ako. Nagkamali ako sa lahat ng bagay. Ang 2 taon na kasama kita, yun palang pinakamasayang bahagi ng buhay ko na pinalagpas ko dahil sa sarili kong kabulagan. Isang sarkastikong tawa ang pinakawalan ni Shanika. Pagsisisi? Nathaniel, wag mong sabihin sa akin ngayon mo lang na-realize yan. I beg you, Nathan. Lumuhod ako sa harap mo ng gabi yun. Nakiusap ako, wag mong itapo na parang basahan, pero anong ginawa mo? Pinagpalit mo ko at ipinagtabo yan? Alam ko napakasama akong tao. Nanginginig ang boses si Nathaniel habang nangigilid ang luha sa kanyang mga mata. Gabi-gabi akong binabangungot sa ginawa ko sa'yo at lalo na ngayong nalaman ko ang katotohanan. Napatigil si Shanika, kumunot ang kanyang noo. Anong katotohanan? Lumapit si Nathaniel na isang hakbang. Sila ang mga anak ko, hindi ba, Shanika? Ang kambal. Sila ang nabuo sa atin bago mo ko iniwan. Nawalan ng kulay ang mukha ni Shanika. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ramdamang matinding ka ba? Subalit mabilis niyang tinaas ang kanyang baba at pinalitan ang kanyang galit ng gulat. Wala kang anak sa akin, Nathaniel? Matigas na pahayag ni Shanika. Ang mga batang yon ay akin lang. Sinubukan mong tapusin lahat sa atin kahit wala ka ng karapatan sa kanila. Ang tanging kilala nilang ama ay si Liam, ang lalaking nagpakain, nag-alaga at nagmahal sa kanila noong mga panahon na wala ka. I am their biological father, sigaw ni Nathaniel sa pabulong na paraan. Hawak mo ang kamay ng ibang lalaki ngayon, Shanika, pero hindi mo mababago ang katotohanan na ako ang ama ng mga anak mo at gagawin ko ang lahat para bawiin ka, para bawiin kayong tatlo sa akin. Tumingin si Shanika sa kanya ng may matinding awa at galit. Huli na ang lahat, Nathaniel. Hindi mo na mababawi ang pamilyang ikaw mismo ang dumurog. Tumalikod na si Shanika at naglakad patungo kay Liam. Naiwan si Nathaniel nakatayo sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, luhaan, nag-iisa at kinakain ng matinding selos at pagsisisi sa isang pag-ibig na tinapon niya ngunit ngayon pinilit niyang ipaglaban. Matapos ang manramang pagharap sa Grand Business Summit, hindi na mapakali si Nathaniel. Ang bawat sandaling wala na sa kanilang piling ang kambal, parang unti-unting pumapatay sa kanya. Ang mga larawan ni Kobe at Clara mula sa mga ulat ng private investigator, gabi-gabi niyang tinititigan. Ang mga ngiti ng bata, ang hugis ng kanilang mga mukha na hawig ng sa kanya. Kinabukasan, nalaman ni Nathaniel mula sa kanyang tauhan na nagpunta sina Shanika, Liam at ang kambal sa isang kilalang children's park sa Bonifacio Global City para magpalipas ng oras. Walang pag-aalinlangan, sumakay si Nathaniel sa kanyang sasakyan at mabilis na nagtungo doon. Sa parke, nakaupo si Shanika sa isang bench habang nakikipag-usap sa telepono tungkol sa ilang usaping pangpatrabaho. Si Liam naman naglakad muna patungo sa malapit na coffee shop upang bumili ng maiinom at merienda para sa mga bata. Si Kobe at Clara masayang naglalaro sa maliit na playground hindi kalayuan sa kinaroroonan ng kanilang ina. Kobe, watch me! Sigaw ni Clara habang tumatakbo patungo sa slide. Wait for me, Clara! Don't run too fast! Tawag ng abalang nakataguyod na kapatid. Habang nagtatawanan ang dalawa, biglang huminto si Clara nang mapansin na isang matangkad na lalaki nakatayo hindi kalayuan sa kanila. Nakasuot to ng formal na damit, ngunit bakas sa mukha nito ang matinding emosyon. Mga matang mamula-mula at nakatitig sa kanila ng may labis na lambing at kaba. Unti-unti lumapit si Nathaniel. Lumuhod siya upang kapantay niya ang height ng dalawang bata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa kanila ng malapitan. Hello, mahinang bati ni Nathaniel. Ang boses niya ay basag sa matinding kaba. Tumingin si Clara sa kanya ng may pagtataka, ngunit dahil sa likas itong pagiging palakaibigan, ngumiti ito. Hello, are you friend of mommy? Nanikip ang dibdib ni Nathaniel sa lambing ng boses ng batang babae. I am a friend of your mommy long time ago. Mabilis naman humarap si Chloe at tumakbang sa harap ng kanyang kapatid na parang pinoprotektahan ito. Kumunot ang noon ng batang lalaki habang nakatitig sa mukha ni Nathaniel. You look like someone, maingat na sabi ni Kobe habang tinititigan ng matangos na ilong at malalalim na mata ng lalaki. Napangiti si Nathaniel sa gitna ng nangingilid niyang mga luha.
Ang matalas na pakiramdam at pagiging protektibo ni Kobe ay eksaktong katangian niya nung bata pa siya. Anong pangalan mo, handsome? Tanong ni Nathaniel kay Kobe. I'm Kobe and this is my sister, Clara. Sagot ng batang lalaki habang nakakrus ang mga braso. Who are you, mister? Inabot ni Nathaniel ang kanyang kamay upang banayad na haplusin ang pisngi ni Clara, ngunit bago niya maidikit ang kanyang mga daliri, isang matigas na boses ang sumigaw mula sa likuran. Nathaniel, lay your hands off my children. Mabilis na palingon si Nathaniel. Si Shanika, mabilis tong naglakad patungo sa kanila. Galit na galit ang mga mata at halos patakbo ng lumapit. Agad niyang hinarangan ang dalawang bata at nilagay ang mga ito sa kanyang likuran. Mommy, what's wrong? Tanong ni Clara na nabigla rin sa reaksyon ng ina. Nothing, baby. Go to the bench, okay? Daddy Liam is coming back. Mahinang utos ni Janica sa mga bata. Mabilis tumango si Kobe. Inakay ang kapatid patungo sa bench. Bagaman lumingon pa ito ng isang beses upang tingnan si Nathaniel. Nang makalayo ang mga bata, humarap si Shanika kay Nathaniel. Nanginginig siya sa galit. Anong ginagawa mo rito, Nathaniel? Bakit ka lumalapit sa mga anak ko? Shanika, please. Pakiusap ni Nathaniel habang tumatayo. Gusto ko lang silang makita. Gusto ko lang silang makilala. Mga anak ko sila, Shanika. Wala kang mga anak dito. Giit ni Shanika sa pabulong na paraan upang di marinig ng mga bata. Sinabi ko na sa'yo kagabi, tinapon mong karapatan mo bilang ama nung araw na tinapon mo ko. Walang pamilyang naghihintay sa'yo dito. I made a mistake, Shanika. Sigaw ni Nathaniel habang bumapatak ng luha sa kanyang mga pisngi. Alam kong gago ko, alam ko nasaktan kita ng sobra, pero paano mo sa akin may kakailangang mga bata? Tugot laman ko sila. Nakikita ko ang sarili ko sa kanila, hindi mo pwedeng ipagkait sa akin na maging ama. Pinagkait mo sa kanila ang magkaroon ng ama sa loob ng 5 taon. Balik na sigaw ni Shanika, puno ng puot at sakit ang boses. Habang nandun ka sa Maynila, nagpapakasasa kasama si Chloe. Nasaan ka rin naghihirap ako sa Canada? Nasaan ka nung gabi-gabi akong umiiyak dahil sa sakit ng pagtataksil mo? Nasaan ka nung sinilang ko sila na halos mamatay ako sa ospital? Natigilan si Nathaniel. Ang bawat salita ni Shanika ay parang mga saksak sa kanyang puso. Si Liam ang nandun, Nathaniel. Patuloy na Shanika habang umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Si Liam ang humawak sa kamay ko. Si Liam ang nagpuyat para magtimpla ng gatas nila. Si Liam ang tumakbo sa ospital kapag may sakit ang kambal. Siya ang kinikilala nilang ama. Hindi ikaw na isang estranghero na bigla na lang lilitaw dito dahil gusto mo. Sa mga sandaling yon, dumating si Liam dala ang mga inumin. Agad nitong napansin ang tensyon at tumayo sa tabi ni Shanika. Nilagay ang kamay sa balikat ng dalaga upang pakalmahin ito. Tumingin si Nathaniel sa kamay ni Liam sa balikat ng kanyang dating asawa. Ang matinding selos at sakit halos sumabog na sa kanyang dibdib. Mr. Del Prado, I think it's best if you leave, seryosong sabi ni Liam. You're upsetting Shanika and the kids. Tinitigan ni Nathaniel si Liam. Pagkatapos ay tumingin kay Shanika. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat, Shanika. Hindi ko susukuan ng mga anak ko at hindi rin kita susukuan. Lumingon si Nathaniel sa kinaroroonan ni Kobe at Clara sa di kalayuan bago mabigat ang loob na tumalikod at naglakad papalayo. Ngunit sa kanyang puso, formal na nag-umpisa ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ang ilaban ang karapatan niya bilang ama at ang bawiin ng pamilyang tinapon niya noon. Sa loob ng 5 taon, pilit pinanindigan ni Nathaniel ang kanyang kasal kay Chloe Reyes. Iniisip niya noon kapag kasama niya ang babaeng pinangarap niya sa loob ng mahabang panahon magiging buo at masaya ang kanyang buhay. Ngunit ang lalaking pangarap ay mabilis na nagbago at naging isang malaking bangungot. Gabi na nang umuwi si Nathaniel sa kanyang penthouse. Pagod ang kanyang isip, durog ang puso mula sa maling pagkakakita sa kanyang mga anak na hindi man lang siya makilala. Pagpasok pa lang niya sa pintuan, maririnig na ang malakas na boses ni Chloe sa living room. Nakikipag-usap to sa telepono habang may hawak na baso ng mamahaling alak. Dito napansin ang papasok ng asawa. I told you, Mommy, kailangan ko pa ng 5 milyon. Iritableng sigaw ni Chloe sa telepono. Napakakuripot na ni Nathaniel itong mga nakarang buwan. Kung hindi lang dahil sa perang nakukuha ko sa Del Prado Empire, matagal ko nang iniwan ng lalaking yon. Napaka-boring. Laging si Shanika at ang kumpanyang nasa isip.
Napatigil si Nathaniel sa dilim ng foyer. Nanlamig ang buong katawan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng pinakasalan niya ay parang laso na unti-unting nagpamulat sa kanyang bulag na mata. Ano ka ba, ma? Of course I don't love him. Halakhak ni Chloe habang nakatitig sa mga niyang kuko na bagong manicure. Ginamit ko lang ang pangalan niya para makapasok sa mataas na lipunan. Nung nalaman kong mapupunta sa kanya ang buong pamana ng abuelo niya, matapos ang 2 taong kasal nila nung probinsyanong Shanika na yon, sigurado kong babalik siya sa akin. Easy money, di ba? Naibagsak ni Nathaniel ang kanyang briefcase sa sahig. Mabilis na napalingon si Chloe na wala ng kulay ang mukha na makita ang asawa na nakatayo sa dilim. Ang mga mata ni Nathaniel puno ng matinding galit, puot at pandidiri. Nathan? Utal na sabi ni Chloe habang mabilis binababa ang telepono. Kanina ka pa ba dyan? I was just joking with my mom. Joking? Pabulong ngunit matalim na tanong ni Nathaniel habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang kanyang aura napakadelikado. Parang isang bagyo na sasabog anumang sandali. 5 years, Chloe. 5 taon kong pilit pinaniwala ang sarili ko na ikaw ang mahal ko. Pinagpalit ko ang isang tapat at mabuting babae para sa isang katulad mo. Nathan, let me explain. Lumapit si Chloe at nagtangkang humawak sa braso ng lalaki, ngunit marahas siyang tinulak ni Nathaniel palayo. Don't touch me, sigaw ni Nathaniel na umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Sinira ko ang buhay ni Shanika. Sinira ko ang sarili kong pamilya dahil sa akalang may halagang pag-ibig mo sa akin. Yun pala, ginawa mo lang akong gatasan para sa luho mo at sa pamilya mo. Nathaniel, asawa mo ko, sigaw din ni Chloe nang ma-realize niyang huli na ang lahat. Hindi mo ako pwedeng itapon lang ng ganito. I gave you 5 years of my life. Isang malamig at sarkastikong tawa ang pinakawala ni Nathaniel. Kinuha ang isang makapal na folder mula sa kanyang cabinet, tinapon sa mukha ni Chloe. Mga papeles na matagal niya nang inihanda mula nang simulan ng kanyang mga abogadong investigasyon sa mga questionabling transaksyon ni Chloe sa kumpanya. Annulment at mga kaso ng embezzlement sa kumpanya ang nakahanda dyan, Chloe. Malamig na wika ni Nathaniel habang nakatitig ng diretsyo sa mata ng babae. May 24 na oras ka para ipuntak lahat ng gamit mo at lumaya sa bahay na to. Kung hindi, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Nathaniel, no, please, pagmamakaawa ni Chloe. Lumuluhod to ngayon sa kanyang harap habang umiiyak. Huwag mong gawin sa akin to. Paano ko? Paano ang reputasyon ko? Wala akong pakialam sa'yo, sagot ni Nathaniel ng walang di katiting na awa. Nagpakabulag ako. Ang tunay na reyna at tunay na nagmahal sa akin, tinapon ko. Habang ang isang ahas sa tulad mong pinapasok ko sa buhay ko. Umalis ka sa harapan ko bago pa kita maipakulong ngayon din. Nang tumalikod si Nathaniel at pumasok sa kanyang silid, iniwan niyang umiiyak at nagmamakaawa si Chloe sa sahig. Sa wakas, gumuho ng ilusyon. Ang pader ng panlilinlang na tiniyo ni Chloe tuluyan ng nabagsak. Ngunit sa kabila ng kalayaang to, walang naramdamang tagumpay si Nathaniel. Ang tanging naramdaman niya ay ang matinding kawalan at nakakapalong katotohanan. Nawala sa kanyang lahat. Nawala ang asawa niya, ang kanyang mga anak at ang pangarap ng pamilya. Lahat dahil sa isang malaking panlilinlang na siya rin mismo ang nagtulak na mangyari. At ngayon, nakanda si Nathaniel ibuhos ang natitirang lakas at buhay niya para lang sa isang bagay. Ang humingi ng tawad, bawiin sa Shanika at ang kambal. Matapos mapaalis si Chloe at masimula ng kanyang mga abogado ang mabilis na proseso ng annulment, isa na lamang ang natitirang layunin sa buhay ni Nathaniel. Ang humingi ng tawad kay Shanika. Alam niya hindi ito magiging madali, ngunit hindi na siya papayag na matapos ang pagkakataong to nang di nasisiwalat ang buo niyang puso. Gabi na, nang magpasya si Nathaniel pumunta sa boutique hotel kung saan nananatili si Shanika. Nalaman niya mula sa kanyang tauhan na nagpunta si Liam sa isang pediatric medical convention sa Tagaytay, kaya mag-isa lang si Shanika sa suite matapos makatulog ng kambal. Habang nakatayo sa harap ng pinto ng room 804, hawak ni Nathaniel ang isang simpleng bouquet ng mga puting rosas. Ang mga paboritong bulaklak ni Shanika nung sila pa ang magkasama na kailanman hindi niya binagyang pansin noon. Huminga siya ng malalim at kumatok. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Lumitaw sa Shanika, nakasuot ng simpleng silk sleepwear at bathrobe. Na makita ko sino nakatayo sa labas, mabilis kumunot ang kanyang noo at nagtangka siyang isarang pinto. Shanika, please.
Mabilis tinukod ni Nathaniel ang kanyang kamay sa pinto. Mag-usap tayo kahit 10 minuto lang, pakiusap. Walang sigawan, walang galit. Gusto ko lang magsalita. Wala na tayong dapat pag-usapan, Nathaniel. Malamig na sabi ni Shanika. Gabi na at natutulog na ang mga anak ko. Alam ko, hindi ako mag-iingay. Humina ang boses ni Nathaniel, puno ng matinding pagsusumamo. Pakiusap, Shanika. Pagkatapos nito, kung gusto mo akong lumayo habang buhay, gagawin ko. Pero pakinggan mo muna ako ngayong gabi. Tinitigan ni Shanika ang mata ng lalaki. Nalaki ang kanyang matinding pagod, ang mga matang mamula-mula sa pag-iyak at ang kawalan ng dating kapangyarihan at kasamaan na nakasanayan niya mula rito. Buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago niya tuluyang binuksan ng bahagya ang pinto. Pumasok ka, pero huwag kang gagawa ng anumang ingay, bulong ni Shanika. Pumasok si Nathaniel sa malawak na living area ng suite. Nilapag niya ang mga puting rosa sa lamesa. Tumingin si Shanika sa mga bulaklak at napairap ng bahagya, ngunit merong pinitik na alaala sa kanyang puso. Napaalis ko na si Chloe. Shanika? Ngunit mabilis ding pinalitan ng formal na mukha. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Buhay mo yan, Nathaniel. Wala na akong pakialam sa relasyon ninyo ni Chloe. Dahil gusto kong malaman mo na wala ng iba, Shanika. Emosyonal ngunit pabulong na wika ni Nathaniel habang lumalapit ng ilang hakbang. Gusto kong malaman mo na na-realize ko na ang pinakamalaking katangahan ko. Naging bulag ako sa loob ng 5 taon. Naniwala ako na isang panilin lang habang ang tunay na nagmamahal sa akin at ang bagong reyna ng buhay ko itinapon ko. Nathaniel, pakiusap. No, Shanika, let me finish. Lumuhod si Nathaniel sa harap ni Shanika. Napatigil sa Shanika, ang dating mataas, mayabang at makapangyarihang si Nathaniel. David Del Prado ay nakaluhod ngayon sa kanyang paanan. Nanginginig ang mga balikat at umiiyak ng walang pag-aalinlangan. Araw-araw sa loob ng 5 taon, binabaha ang isip ko ng mga alaala mo, hagulhol ni Nathaniel habang nakatingala sa kanya. Ang mga hapong pinagluluto mo ko, ang mga gabing hinihintay mo ko kahit malamig ako sa'yo. Shanika, late ko na na-realize na mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi dahil sa kumpanya, hindi dahil sa abuelo ko, kundi dahil ikaw ang tayong babaeng nagparamdam sa akin kung ano ang tunay na tahanan. Napahawak si Shanika sa kanyang dibdib. Ang mga salitang matagal niyang pinangarap na marinig nung sila pa ang magkasama ay naririto na ngayon, ngunit bakit napakasakit pa rin? Lumuhod ako sa harap mo noon, Nathaniel, patak ng luha sa mga mata ni Shanika. Nakiusap ako sa'yo na wag mo kong iiwan, pero pinalayas mo ko. Buntis ako ng araw na yon. Nag-iisa ako sa ibang bansa habang inaalagaan ng mga anak natin. Patawarin mo ko, pakiusap. Patawarin mo ko, Shanika. Pilit na kinuha ni Nathaniel ang mga kamay ni Shanika at dinikit ito sa kanyang mukha. Kung kailangan lumod ako sa harap mo araw-araw para lang mabawasan ang galit mo, gagawin ko. Kung kailangan ibigay ko ang buo kong kayamanan at ang Del Prado Empire para lang sa panibagong pagkakataon na maging ama kina Kobe at Clara at maging asawa mo ulit, ibibigay ko ang lahat. Dama ni Shanika ang init ng mga luha ni Nathaniel sa kanyang kamay. Dama niya ang matinding katapatan at pagsisisi nito. Ang puso na akala niya ay tuluyan ng naging bato para kay Nathaniel ay biglang kumutitap at sumakit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang bubukas ang pinto ng kwarto ng mga bata. Lumabas si Kobe, nakakuskos sa mga mata at nakatitig sa kanila. Mommy, why is that Mr. Guy on the floor? Takang tanong ng batang lalaki. Mabilis tumayo si Nathaniel, pinunas ang kanyang mga luha. Tumingin siya kay Kobe ng may labis na pagmamahal at sakit. Si Shanika naman mabilis na lumapit sa anak niya at binuhat din to. Nothing, baby. Go back to sleep, okay? Mahinang sabi ni Shanika habang hinahaplos ang likod ng anak. Tumingin si Shanika kay Nathaniel. Umalis ka na, Nathaniel, pakiusap. Tumingin si Nathaniel sa kanila, sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Tumango siya ng mabigat. Aalis ako ngayon, Shanika, pero hindi ako susuko. Gagawin ko lahat para patunayan sa'yo at sa mga bata na bago na ako. I will earn back your love and my children's trust, no matter how long it takes. Hilalika ni Nathaniel ang mga puting rosas bago to iniwan sa mesa. At dahan-dahan, lumabas ng pinto.
Iniiwan si Shanikang nakatayo sa gitna ng silid. Litong-lito ang puso sa pagitan ng nakarang sakit at ng muling nag-aalab na pag-asa. Naging mailap ang kapalaran kay Nathaniel. Matapos ang pagluhod niya at pagmamakaawa sa sweet ni Shanika, lalo lamang naging marinaw sa kanya kung gaano kalalim ang sugat na iniwan niya. Ngunit di pa rin napapawi ang kanyang pag-asa na balang araw makakabuo sila ng panibagong pamilya. Isang hapon, habang si Shanika ay nasa isang mahalagang meeting para sa expansion ng kumpanya, dinala ni Liam sina Kobe at Clara sa isang malaking children's indoor playground sa isang kilalang mall sa Taguig. Habang masayang naglalaro ang kambal, biglang nakaramdam si Kobe ng matinding paninikip ng dibdib. Nagsimula itong humagulgol habang nakahawak sa kanyang dibdib at mabilis na mutla ang mga labi. Daddy, Liam! Daddy Liam! Kobe can't breathe! Umiiyak na sigaw ni Clara habang tumatakbo patungo kay Liam. Mabilis tumakbo si Liam. Bilang isang pediatrician, agad niyang naramdaman ng matinding panganib. Kobe, stay with me, buddy. Agad niyang binuhat ang bata habang inakay si Clara at mabilis na patakbong nagtungo sa pinakamalapit na ospital, ang St. Jude Medical Center, kung saan nagkataong isa sa mga pangunahing stockholder ang pamilya Del Prado. Sa gitna ng taranta, tinawagan Liam si Shanika habang nasa emergency room sila. Agad ding nakarating ng ospital si Nathaniel matapos makatanggap ng tawag mula sa board of directors ng ospital tungkol sa emergency entry ng pamilya Castro. Nang makarating sa Shanika sa ER, halos mawalan siya ng bait sa pag-aalala. Liam, ang anak ko, anong nangyari kay Kobe? Mabilis siyang niyakap ni Liam upang pakalmahin. Hush, Shanika, I'm here. Nagkaroon siya ng severe asthma attack na nag-trigger ng mild cardiac complication, but I managed to stabilize him immediately. Under observation na siya sa pediatric ICU. Diyos ko, Kobe! Umiiyak, napalahod si Shanika sa dibdib ni Liam. Inalalayan siya ng doktor habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Sa kabilang dulo ng hallway nakatayo si Nathaniel, nakita ang kanyang buong eksena. Gusto niyang tumakbo roon. Gusto niyang yakapin ang kanyang anak at protektahan si Shanika. Ngunit nang magtangka siyang humakbang papasok sa kwarto ng bata, humarang ang dalawang security guard sa utos ng attending physician at ni Liam. Mr. Del Prado, you are not allowed inside. Formal at matigas na pahayag ng doktor na lumabas sa kwarto. Anak ko ang nasa loob. Galit at nanginginig na sigaw ni Nathaniel habang itinutulak ang pinto. I am his biological father. May karapatan akong makita ang anak ko. Lumapit si Shanika sa pinto ng ICU. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagmamahal o awa. Tanging lamig, puot at pagod lamang ang makikita rito. Wala kang karapatan dito, Nathaniel. Malamig na wika ni Shanika. Shanika, please. Anak ko si Kobe. Nag-aalala ko sa kanya. Pagmamakaawa ni Nathaniel habang nakatitig sa pinto kung saan makikita ang bata na may oxygen mask. Tumingin si Shanika sa kanya nung nag-aagaw buhay siya sa lagnat. Nasaan ka nung unang beses siyang sinugod sa ospital na 1 taong gulang pa lang siya sa Canada? Nung wala akong pambili ng gamot kung di dahil kay Liam. Napayoko si Nathaniel. Nanginginig ang buong katawan. Wala ka, Nathaniel, dahil busy ka sa sarili mong buhay at kay Chloe, patuloy na Shanika. Bawat salita ay parang kutsilyo na dumadagdag sa pagsisisi ng lalaki. Si Liam ang tumakbo ngayon. Si Liam ang nagligtas sa buhay ng anak ko. Si Liam ang totoong ama sa mga mata ni na Kobe at Clara at hindi mo rin mababago pa kahit kailan. Shanika, nagmamakaawa ako. Bigyan mo ko ng chance maging ama sa kanila. Hagulgol ni Nathaniel habang lumuluhod ulit sa harap ng madla sa hallway ng ospital. Tumingin si Shanika sa lalaking dating pinakamatayog at pinakamataas sa kanyang paningin, ngunit ngayon durog na durog sa sahig. Walang naramdamang spark o balikan sa Shanika. Naalala niya ang 2 taon ng paghihirap niya, ang araw ng pagtataboy sa kanya at ang 5 taong dedikasyon ni Liam sa kanila ng mga bata. May mga pagkakamali sa buhay, Nathaniel, na hindi po pwedeng ayusin ng sorry. Mahinang pahayag ni Shanika. Hinding-hindi ako babalik sa'yo at hinding-hindi ko hahayaan na guluhin mo ang tahimik at masayang pamilya na binuo namin ni Liam. Tumalikod si Shanika at pumasok sa kwarto ni Kobe.
sa ilalim ng buong pusong pag-aalaga ni Liam. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nagiging malinaw kay Shanika kung sino nga ba ang tunay na nagmamahal at karapat-dapat sa kanyang pamilya. Isang hapon habang naglalaro ang kambal sa malawak na garden ng tinitirhang residence suite, nagpa siya sa Shanikang makipagkita kay Nathaniel sa isang tahimik na cafe sa Bonifacio Global City. Ito ang huling beses na haharapin niya ang lalaki bago sila tuluyan na bumalik sa Canada. Nakatayo na si Nathaniel sa sulok ng cafe bago pa man dumating si Shanika. Nangangayayat ang kanyang mukha, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at nawala na ang dating kinang ng kanyang pagiging bilyonaryo. Ang lalaking dating hindi tumitingin kay Shanika, halos ayaw nang ipikit ang mga mata sa takot na baka sa isang pikit ay mawalang muli ang babae sa kanyang harap. Salamat at pumayag kang makipagkita, Shanika. Humina at basag ang boses ni Nathaniel habang mabilis inilalapit ang upuan para sa kanya. Naupo si Shanika na may eleganteng tindig at malamig na ekspresyon. Naparito ako dahil ayoko nang may bitbit pa tayong hindi natatapos na usapin. Bukas na ang lipad namin pabalik ng Canada. Parang tinaksak ng puso si Nathaniel. Babalik na kayo. Shanika, pakiusap o wag muna. Nag-ayos ako ng mga papeles. Handa akong ibigay ang 51% ng shares ng Del Prado Empire sa pangalan ni Toby at Clara. Handa akong ilagay lahat ng ari-arian ko sa'yo. Tumingin ka sa akin, Nathaniel. Putol ni Shanika sa kanyang mga salita. Napatingin si Nathaniel sa mga mata ni Shanika. Wala siyang nakitang galit, wala ring nakitang pagmamahal. Tanging purong kawalan at kapayapaan lamang. Sa tingin mo ba, pera at ari-arian ang kailangan namin? Formal na tanong ni Shanika. Noong 2 taon tayong kasal ni minsan ba, humingi ako ng pera sa'yo. Nung iniwan mo ko at nag-iisa ako sa Canada habang nagbubuntis, pera mo bang nagligtas sa akin? Hindi, Nathaniel. Ang nagligtas sa akin ay ang sarili kong sipag at ang lalaking walang alilangang tinanggap at minahal ako nung walang-wala ako. Yumuko si Nathaniel habang ang mga luha ay pumapatak sa ibabaw ng wooden table. Napakagago ko. Napakagago ko. Oo, nagkamali ka. Maingat na patuloy ni Shanika. Pinili mo si Chloe. Pinili mo ang sarili mong kagustuhan at itinapon mo ng walang kaawa-awa. At ngayon nalaman mong masaya na ako at may 2 magagandang anak tayo. Gusto mo akong bawiin dahil lang nasasaktan ng pride mo at nakakaramdam ka ng pagsisisi? Hindi lang pride to, Shanika. Mahal kita. Pagsisisi to na isang lalaking na-realize na ang babaeng pangarap niya ay ang babaeng tinapon niya. Sigaw ni Nathaniel sa pabulong na paraan. Habang nanginginig ang buong katawan sa pag-iyak. Kung mahal mo ko, matuto kang tanggapin ang bunga ng ginawa mo. Seryosong pahayag ni Shanika. Hindi lahat ng kwento may happy ending para sa taong nanakit. May mga desisyon sa buhay na kapag ginawa mo, kailangan mong pagdusahan kapalit habang buhay. Tinitigan ni Shanika si Nathaniel na may halong awa, ngunit bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang paninindigan. Pinapatawad na kita, Nathaniel, bulong na Shanika. Napatingala si Nathaniel. May bahagyang liwanag ang gumuhit sa kanyang mga mata. Pinapatawad mo na ako? Oo, pinapatawad kita para sa sarili kong kapayapaan at para sa mga anak ko, sagot ni Shanika. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ako sa'yo. Pinapatawad kita para tuluyan kitang mabura sa buhay ko. Si Liam ang pakakasalan ko. Si Liam ang magiging opisyal na ama ng mga anak ko at ikaw, mananatili ka lang isang alaala ng nakaraan na hindi ko na kailanman babalikan. Tumayo si Shanika, inayos ang kanyang coat at kinuha ang kanyang bag. Nakaluhod na naman si Nathaniel sa tabi ng mesa, nakahawak sa laylayan ng damit ni Shanika habang umiiyak ng walang patid. Shanika, pakiusap. Wag mo kong iiwan sa dilim, please. Bumaba ang tingin ni Shanika sa lalaking nakaluhod. Dahan-dahang inalis ang kamay nito sa kanyang damit. Goodbye, Nathaniel. Tumalikod sa Shanika at naglakad palabas ng cafe. At hindi na nga siya lumingon pa kahit kailan. Sa labas, nakatayo si Liam habang hawak ang payong at nakangiti sa kanya, habang sina Kobe at Clara ay masayang kumakaway mula sa loob ng sasakyan. Pumasok si Shanika sa sasakyan, pinalibutan ng init ng pagmamahal ang kanyang tunay na pamilya. Iniwan si Nathaniel na nag-iisang lumuluha sa gitna ng sariling pagkawasak at walang katapusang pagsisisi.
Malawakang lumipas ang panahon matapos ng huling pagkikita ni Shanika at Nathaniel sa cafe. Sa lungsod ng Toronto, bumuhos ang malamig na nyebe. Ngunit sa loob ng isang sinaunang katedral, nag-uumapaw ang init ng pag-ibig at kaligayahan. Nakasuot si Shanika ng isang simpleng, eleganteng wedding gown gawa sa mamahaling lace at silk. Sa kanyang tabi nakatayo ang dalawang 5 taong gulang na sina Kobe at Clara. Si Kobe na nakasuot ng munting tuxedo at si Clara na napakaganda sa kanyang flower girl dress. Sa dulo ng altar nakatayo si Dr. Liam Monteverde. May nangingilid na luha sa mata ng doktor habang pinagmamasdan ng babaeng matagal niyang iningatan, minahal at pinoprotektahan mula sa pagkawasak. Ikaw ang pangarap na hindi ko inakalang matutupad. Pabulong at buong pusong dinala ni Liam ang kanyang vows habang sinusuot ang singsing sa daliri ni Shanika. Iingatan ko kayo ni Kobe at Clara hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Mapait man ang nakaraan, nakatagpo sa Shanika ng tunay na tahanan sa piling ng lalaking di kailanman nag-alinlangan sa kanyang halaga. Sa harap ng Diyos at ng pamilya, naging opisyal na Mrs. Monteverde si Shanika Claire. Samantala, sa kabilang dulo ng mundo, sa malamig at napakalawak na mansyon ng mga Del Prado sa Maynila, nakaupo si Nathaniel sa kanyang madilim na silid. Ubos na ang kinang ng kanyang buhay. Ang kasal nila ni Chloe tuluyan nang nawala ng bisa matapos ang paglalabas ng korte ng desisyon at ang pagpapakulong sa babae dahil sa kasong panlilinlang at pagnanakaw sa kumpanya. Ngunit wala nang halaga ang tagumpay na yon kay Nathaniel. Hawak ng kanyang nangangatog ng mga daliri ang isang sobre mula sa Canada. Sa loob nito ay ang opisyal na legal adoption papers para kina Kobe at Clara na formal ginamit ang apelidong Monteverde kasama ng isang maikling sulat mula sa abogado ni Shanika. Kasabay ng dokumento ay ang isang maliit na larawan mula sa kasal ni Shanika at Liam. Nakangiti na napakasaya si Shanika habang nakakapit sa braso ni Liam, habang sina Kobe at Clara ay masayang nakakandong sa kanila. Pumapatak ang mga luha ni Nathaniel sa ibabaw ng larawan. Nanginginig ang kanyang mga balikat sa gitna ng matinding hagulgol na umalingaw-ngaw sa walang taong mansyon. Sila ang pamilyang dapat ay akin, ang mga anak na dapat inaalagaan ko, ang asawang dapat minamahal ko. Ito ang naging kabayaran ng kanyang mga maling desisyon. Ang 2 taong panluloko at pagtatapon niya kay Shanika, nagbunga ng habang buhay na pag-iisa at kawalan. Nakuha man niya ang buong kontrol sa Del Prado Empire, wala namang natirang nagmamahal sa kanya sa kanyang pag-uwi. Hinalika ni Nathaniel ang larawan sa kanyang mga anak at ng babaeng kailanman ay hindi na magiging kanya uli. Patawarin ninyo ako. Maging masaya ka, Shanika? Bulong ni Nathaniel sa gitna ng dilim ng kanyang walang katapusang pagsisisi. Itinago niyang larawan sa kanyang dibdib, ang huling alaala ng pag-ibig na itinapon niya at ang patunay na sa totoong buhay, hindi lahat na nagkakasala ay nabibigyan ng ikalawang pagkakataon. 10 taon ang lumipas sa Toronto, Canada. Malamig at tahimik ang hapon sa bakuran ng mga Monteverde. Ang mga punong kulay gintong kahoy na taglagas ay dahan-dahang nagpapatak ng mga dahon sa malawak na damuhan. Sa loob ng bahay, abala si Shanika sa pag-ayos ng mga gamit sa study room, habang si Liam naman ay nasa kusina naghahanda ng merienda. Masaya at punong-puno ng sigla ang tahanan, isang patunay ng 10 taong puno ng pagmamahal, respeto at kapayapaan. Bumukas ang pinto, pumasok ang 15 taong gulang na si Chloe. Matangkad ito, may matalas na panga, mga matang kapansin-pansing hawig sa kanyang biological na ama. Kasunod niya si Clara na napakagandang dalagitan na hawak ang isang makapal na envelope mula sa mail post. Mom, may dumating na mail mula sa Pilipinas. Nakapangalan sa aming 2 ni Kobe. Takang tanong ni Clara habang inaabot ang sobre kay Shanika. Napatigil sa Shanika nang makita ang tatak ng Del Prado Law Offices sa sulok ng sobre. Mabilis lumapit si Liam, banayad na humawak sa balikat ng kanyang asawa upang magbigay lakas. Tumingin sa Shanika sa 2 anak. Sa nakalipas na 10 taon, hindi nilihim ni Shanika at Liam ang katotohanan sa kambal. Alam ni na Chloe at Clara na si Liam ang tumayong ama at nagpalaki at nagligtas sa kanila. Ngunit alam din nila ang kwento ng kanilang biological na ama na si Nathaniel, isang taong nagkamali at pinalayang magdusa ng sarili nitong mga desisyon. Buksan niyo, mga anak.
Mahinang pahintulot ni Shanika. Inupuan ng kambal ang sofa at binuksan ang sobre. Sa loob may 2 trust fund certificates na naglalaman ng tig-kalahati ng mga personal na ari-arian ni Nathaniel Del Prado, kasama ng isang sulat na nakasulat sa sarili munting sulat kamay. Binasa ni Kobe ang sulat ng malakas habang nakikinig sina Shanika, Liam at Clara. Para kina Kobe at Clara, kung nababasa ninyo ang liham na to, ibig sabihin 15 taong gulang na kayo, mga dalagita at binatang buo ng pag-iisip. Hindi ko sinulat to upang humingi ng karapatan bilang isang ama dahil alam kong wala ako nun. Ang karapatang yon buong puso kong binigay at pinatunayan na taong kasama ninyo ngayon, si Liam, ang tunay ninyong ama. Gusto ko lang malaman yung katotohanan ng inyong ina ay ang pinakamabuti, pinakamatapang at pinakadakilang babaeng nakilala ko. Ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko ay hindi ko siya pinahalagahan nung nasa tabi ko pa siya. Dahil sa sarili kong pagkabulag, nawala sa akin ang pinakamagandang biyaya, ang makita kayong lumaki, alagaan kayo pag may sakit kayo, at marinig ang tawag ninyong daddy. Ang perang nakapaloob sa trust fund na ito hindi pambayad sa aking pagkakamali. Ito'y natitirang obligasyon ng isang lalaking nangarap maging bahagi ng buhay ninyo, ngunit huli lang lahat. Gamitin niyo to sa inyong pag-aaral, sa inyong mga pangarap. Huwag niyong tularan ng mga naging desisyon ko. Mahalin niyo ang inyong ina, igalang niyo si Liam at maging mabubuting tao kayo. Patawarin niyo ako sa hindi ko pagiging ama sa inyo. Nathaniel David Del Prado. Tahimik ang buong silid matapos basahin ang sulat. Tumingin si Clara sa larawan ni Nathaniel na nakatabi sa sulat. Isang lalaking mukhang matanda na bagong kanyang panahon. Malungkot ang mga mata at nag-iisa. Do you hate him, Kobe? Mahinang tanong ni Clara sa kapatid. Tumingin si Kobe kay Shanika, pagkatapos ay kay Liam. Umiling ang batang lalaki. No, sagot ni Kobe. Hindi ako galit sa kanya. Nalulungkot lang ako para sa kanya dahil pinili niyang mawala ang pinakamagandang bagay sa buhay niya. Pero hindi ko rin siya kailangan dahil kumpleto na tayo. Lumapit si Kobe kay Liam at niyakap ito ng mahigpit. Salamat, Dad. Salamat dahil hindi mo kami iniwan. Ngumiti si Liam habang ganting na niyakap ang 2 bata. Tumingin sa Shanika sa labas ng bintana. Ang malamig na hangin ng Canada ay nagdala ng kapayapaan sa kanyang puso. Sa kabilang dulo ng mundo sa Maynila, alam niya, nakatira si Nathaniel sa isang malaking mansyon na puno ng kayamanan ngunit walang buhay o pagmamahal. Nagdudusa ito sa sariling bilangguan ng pagsisisi. At dito sa Canada, sa piling ng lalaking nagpahalaga sa kanya at ng 2 anak na lumaking matatag, napatunayan ni Shanika na ang pinakamasarap na ganti sa buhay ay hindi ang maghiganti, kundi maging ganap na masaya kasama ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Muli, isang pinagpalang araw sa gabi sa ating lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroon. Ako po ang inyong lingkod si Miss Sandra na muling nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik at pakikinig dito sa Ayesha TV. Ang kwentong ito ay hindi lamang ginawa para magpaiyak o magpainit ng ulo. Sinulat at sinasalaysay natin to upang mag-iwan ng isang napakahalagang aral na ang tunay na pagmamahal ay hindi ipinagmamakaawa at hindi lahat ng pagkakamali sa buhay po pwedeng burahin ng isang simpleng patawad. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay natin sa buhay ay hindi ipaglaban ng taong patuloy tayong sinasaktan, kundi magkaroon ng lakas ng loob na tumalikod, pahalagahan ang ating sarili, buksan ang ating puso para sa tamang taong binigay ng may kapal. Sa ating mga mahal na tagapakinig, lalo na sa ating mga kababayang OFW, ang ating mga modernong bayani na nagtitiis sa lambong ng kalungkutan at panggigipit sa ibang bansa. Alam ko, marami sa inyo ngayong nakikinig habang nagpapahinga matapos sa napakahabang oras ng pagtrabaho. Ang ilan sa inyo pumatak din ng luha dahil nakikita ang sarili kay Shanika, mga taong nagtiis, nagmahal ng buo, nangarap ng masayang pamilya ngunit nasaktan at napilitang magsimulang muli. Mula sa wala, para sa inyong mga nandarayuhan at nagsasakripisyo sa malayo, sana'y maging paalala ang kwentong to na napakatapang ninyo. Kung meron man sa inyong dumadaan sa madilim na bahagi ng buhay o nakararanas ng pagtataksil at kawalang pag-asa ngayon, huwag kayong susuko. Tulad ni Shanika, may nakalaang magandang bukas at tahimik na kapayapaan para sa inyo. Hindi man ngayon, ngunit sa tamang panahon ng Panginoon, makakamtan nyo rin ang tunay na kaligayahan at tahanan na nararapat para sa inyong busilak na puso.
Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong oras at gabi sa amin. Ang inyong mga suporta, komento at pagsubaybay ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa pagbibigay ng makabuluhang kwento. Huwag niyo pong kalilimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Ayasha TV para sa ating mga susunod pang kwento at kwentuhan ng buhay. Muli, ako po ang inyong kasama at ate sa Himpapawid, Miss Sandra. Mag-iingat po kayong lahat palagi, lalo na ang ating mga kababayang OFW saan mang dako ng mundo. Magpahinga ng mahimbing at hanggang sa muling pagkikita sa ating susunod na kwento.